Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Balitang Pinas. Oh my God! Grabe to. Nababahala na ang taong bayan sa kaligtasan ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros matapos isiniwalat ni Toto Kausing sa kanyang latest YouTube live na di umano nagbigay si Mayor Alice Guo ng patong na tig 5 milyong piso bawat ulo nila Senator Gatchalian at Senator Risa Hontiveros. Kailangan na talaga ang pagdubli ingat ng mga senador na nagbubunyag sa illegal na operasyon ng Pogo sa Bambantarlac. Parang anghel sa ating paningin, yung pala malademonyo ang mga ginagawa. Grabe ka, Alice Guo o Guwaping. Matapos na isiniwalat ng mga senador ang mga tinatago ni suspended Mayor Alice Guo sa kanyang tunay na pagkatao, basic lang talaga sa kanya ang magsuhol para gurgurin ang mga haharang sa kanyang mga plano. Kasi sasaliin pa lang ng mayora, aabot na ng 300 million pesos. Ayon pa kay Attorney Toto Kausing tungkol sa ginawang raid ng PAOK sa Pogo Hub sa bayan ng Bamban, ay di umano meron nang nagtimbre na general sa mga big boss ng Pogo sa Bamban na pinatakas na nito ang mga Chinese kasi darating na ang mga CIDG. Grabe pala ang general na ito, at ang general na ito ay tumatanggap ng buwanang payola kay Mayor Alice Guo at pinangalanan na ito ni Attorney Toto Kausing na si General Kamarat. Oh my God! Grabe to. Ito na ba talaga kalaganap ang korupsyon sa ating bansa na ang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ay nasusuhulan ng pera? Kailan ba ito mababago? O ganito na lang ba talaga ang Pilipinas habang buhay? Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol sa Pogo, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. May nagtraidor, nakakahiya kung totoo man. Kung akusasyon na to, ibalik na ang parusang bitay. Sayang pasahod natin sa mga korap na mga opisyalis ng gobyerno. Grabe naman, yan ang kababayan pa natin ng mga protektor sa mga masasamang gawain. Paano na lang kung palayasin na tayo sa sarili nating bansa tapos kontrolado na nila tayo? Kaya nagagawa nila yan, nasubukan na kasi nila pera lang naman katapat sa matataas na opisyal. Kaya invisible sila, malalaking tao sa gobyerno ang natatapalan nila ng pera. Mabigat ang laban, malalaking isda ito, gamitan dapat ng kamay na bakal. Sa lahat po ng mga umuusig sa Pogo, mag-ingat ng mabuti. Panahon na, iligpit lahat ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Mabuhay po kayo. Dapat na talagang ikulong yan kasi maubos ang mga mambabatas na magtatanggol sa mga nagsisiwalat ng katotohanan. Nakaka-alerto na ito, PBBM. Dapat na ito ay bigyan ng aksyon. Ingat po kayo, Attorney Toto Kausing, dahil ipinagpalit na sa pera ang dangal ng Pilipino. God bless you, Attorney Toto Kausing. May nasagap akong balita mula po sa aking A1 source na pinagmulan ng impormasyon na malapit kay Alice Guo na binayad na daw nila tig 5 milyong piso ang ulo ni Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security vetting ni Senators Senator sa Risa Hontiveros at saka si Win Gatchalian. Ano ba ito nangyari sa akin? So anyway, yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ni Senators Win Gatchalian at saka Senator Risa Hontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig nito, please relate to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Guo. Malaanghel ang mukha, pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya
base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So, ngayon, umaasa lamang po ako sa aking A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So, ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Kaya lahat kayo nakikinig, huwag kayo mag-alala kung meron kayong naiisip na pwedeng makakatulong sa inyo, na kung sa tingin mo ang problema mo ay pwedeng malaking usapin na dapat malalaman ng madla o ng buong Pilipinas, huwag po kayo mag-atubili na kukontakin niyo po ako sa aking messenger. O di kaya, pwede po kayo mag-text sa aking cellphone number na ilalagay ko rito. O di kaya, pwede na rin na mag-email kayo. May email address din ako na ilalagay dito. totokausing@yahoo.com. At nais ko lang banggitin sa inyo na sa ngayon na umaga pa lang, mga bandang alas 9 ng umaga, kung hindi ako nagkakamali, may tumawag sa Natagakrami doon sa opisina ng Pugo diyan sa Bamban Tarlac. Ang opisina po na yan ay diyan po may mga tao, ang mga Pugo ni Alice Go, may mga tao sila diyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pugo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss, at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po, mga bago mag alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa Pugo sa Bamban na gustong-gusto niya hindi mahuhuli ang mga tao dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? General Karamat, ang aking tinutukoy, isa ang dahilan. Sapagkat yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? General Karamat? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo yan, General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong informasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz.
at kanyang spokesman na si John Winston or Winston John Casio. O si Dr. Winston John Casio at saka si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pangtanggal, pangbukas ng lahat ng bolt. Ang bolt na yun po, lahat ay mahigit 10 na bolt. Ang bolt dyan ay siguro kasing laki ng sabi ng aking source, mga 1.5 dupa. Dupa kasi Ilonggo na salita o Cebuano. 1.5 dipa pataas at isang dipa pahaba at 1 dipa o mahigit din ang kapal. So sa loob ng malaking bolt na yan ay naroon din ang maliliit na bolt. Sa loob ng maliliit na bolt nakalagay po ang maraming dolyares. So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.